Hindi maintindihan ni Tristana kung bakit sa tuwing uuwi siya ng kanilang bahay ay palaging galit ang kanyang ina sa kanya. Madalas siyang bulyawan nito na tila ba wala siyang kwentang anak kahit pag ginagawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya. Walang araw na hindi siya pinagsasabihan ng kanyang ina ng mga bagay na hindi maganda sa kanyang pandinig. Kahit paanong gawin ng dalaga ay hindi niya makuha ang loob ng kanyang ina. Madalas pa siya nitong ikumpara sa kanyang nakababatang kapatid. Kesyo, mas napapakinabangan pa raw ang kanyang nakababatang kapatid. Kapag ganoon na ay wala nang nagagawa pa si Tristana kung hindi ang pumunta sa bahay ng kanyang kaibigang si Mina. Mabuti na lamang at may kaibigan pa siyang nasasandalan sa tuwing nagkakaproblema siya sa kanyang ina. Ay naku, wala talaga akong mapapala sa iyo, Tristana. Mabuti pa ang kapatid mo, napapakinabangan ko na rito sa bahay. Galit na wika ng kanyang ina sa kanya pagkarating pa lang nito sa kanilang bahay. Pumasok na lamang siya sa kanyang silid at pagkaraan ng ilang minuto ay kaagad rin namang lumabas mula roon, saka diretsyong umalis ng kanilang bahay. Pinuntahan na lamang ni Tristana ang kanyang kaibigang si Mina at nakitambay sa bahay nito. Wala rin namang ginagawa ang kanyang kaibigan kung kaya naisipan niyang yayain nitong manood na lang ng mga pelikula na magustuhan nilang dalawa. Habang nanonood sila ay nagwika si Mina. Hoy, siguro pinagsabihan ka na naman ng ina mo lang kung ano-anong bagay ano? Tanong ni Mina kay Tristana. Napatango naman ang babae bilang tugon sa tanong ng kaibigan. Ako na lang kasi lagi ang mali sa paningin ni Mama. Madalas pang ipagmalaki sa akin yung bunso niyang anak. Baka nga sa susunod, ipagpalit ko lang mukha namin dalawa eh. Wika ni Tristana. Napatawa naman ang kaibigan nito sa kanyang sinabi. Ilang oras ding tumambay si Tristana sa bahay ng kanyang kaibigan bago siya nakaisip na umuwi. Saan ka na naman galing? Wala ka nang ginawa kung hindi maglakwatsa. Bungad kaagad ng kanyang ina pagkapasok niya sa kanilang bahay. Hindi na lamang niya ito pinansin at dumiretso na lamang sa kanyang silid. Ibinagsak ni Tristana ang kanyang katawan sa kama. Nagpa siya itong matulog na muna dahil masakit ang kanyang ulo. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ang babae nang magising siya na may butil-butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi makapaniwala si Tristana sa kanyang napanaginipan. Sa panaginip niya kasi ay parang wala siya sa sariling binabalatan ang mukha ng kanyang kapatid. Napapawi ka pa siyang gusto niyang makuha ang mukha nito upang sa gayon ay magustuhan siya ng kanyang ina. Iwinaksi na lamang ni Tristana ang kanyang naging panaginip at bumangon mula sa kanyang pagkakahiga sa kalumabas ng kanyang silid. Dahil gabi na rin naman iyon ay napagpasya na lamang niyang kumain. Naaabutan pa niya ang kanyang ina na nakaupo sa kanilang hapagkainan. Aba, gising na pala ang prinsesa ng bahay na ito. Kumain ka na at baka magutuman ka. Sarkastikong wika nito sa kanya. Napayuko na lamang si Tristana habang kumukuha ng kanyang makakain. Napapakuyom rin ang kanyang mga kamay habang
kumukuha siya ng pagkain. Hindi pa rin kasi tumitigil sa pagsasalita ang kanyang ina. Bakit hindi mo gayahin ang kapatid mo? Wala ka lang ginawa sa bahay na ito kundi ang maging buhay prinsesa. Litanya ng kanyang ina. Hindi pa rin umiimik si Tristana hanggang sa matapos siya sa pagkain habang sinesermonan ng kanyang ina. Siya ang naghugas ng pinggan at nang matapos siya sa kanyang ginagawa ay naghilamos siya. Hindi na kasi maganda ang pakiramdam niya sa kanyang sarili. Kaagad na nahiga ang dalaga dahil nakararamdam siya na tila pagod na pagod ang kanyang katawan kahit na wala naman siyang ginagawa. Naisipan niyang umidlip na muna dahil nararamdaman niyang hindi siya mapakali ng gabing iyon. Ilang beses na sinubukan ni Tristana ang pumikit, subalit hindi siya makatulog. Paulit-ulit kasing umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga sinasabi sa kanya ng kanyang ina. Sa pagpikit nito ay nakikita rin niya ang imahe ng kanyang ina na nakatawa kasama ang kapatid niya, samantalang kapag siya ang kaharap ay lagi itong galit. Hindi alam ni Tristana kung bakit bigla siyang napabangon at lumabas ng kanyang silid. Tinungo niya ang kwarto ng kanyang kapatid at nilapitan ito sa kanyang kama. Pinagmasdan ni Tristana ang mukha nito na noon ay mahimbing nang natutulog. Hindi mapigilan ng babae ang mapangiti dahil sa bagay na kanyang iniisip. Lumabas ito sa silid ng kanyang kapatid at may kinuha sa labas ng kanilang bahay. Nang makuha na ang mga bagay na kailangan niya, ay muli siyang pumasok sa loob ng kwarto ng kapatid. Muli niyang pinagmasdan ang mukha nito, ngunit sa pagkakataong iyon, bagkos na mapangiti ay nagalit siya. Bakit ganun? Palagi na lang ikaw ang tama. Lagi na lang ikaw ang pinupuri na magaling. Siguro kapag nawala ka, ako naman na magiging perpektong anak sa mga mata ni Mama. Pagkatapos sabihin ni Tristana ang mga katagang iyon, ay pinupok niya ng hawak niyang malaking bato ang ulo ng kanyang kapatid. Tinakpan na rin nito ang bibig ng kanyang kapatid at walang tigil na pinagpupukpok ang ulo nito. Hindi na nagawa pa ng kanyang kapatid ang pumalag dahil matapos ang ilang beses na pagpukpok sa kanyang ulo ay nawala na ito ng malay hanggang sa mawalan na rin ito ng buhay. Napangisi naman si Tristana dahil sa nangyari at hindi siya tumigil sa kanyang ginagawa hanggang sa mayupi na ang ulo ng kanyang kapatid. Punong-puno ng dugo ang kama nito at maging siya ay ganoon rin dahil sa tilamsik ng dugo ng kanyang kawawang kapatid. Iniwan niya itong walang buhay at tinakpan na lamang ng kumot. Hindi pa nakontento si Tristana at pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Dahan-dahan siya sa paglalakad habang ang mga dugo sa hawak nitong malaking bato ay tumutulo sa sahig. Walang kaimo-emosyon ang mukha nito habang papalapit sa ina niyang natutulog. Nang makalapit siya rito ay hindi na niya inaksaya pa ang kanyang oras. Buong lakas niyang pinukpok ng malaking batong hawak ang ulo ng kanyang ina. Hindi naman magawa ng ginang na pigilan ng kanyang anak dahil nakadagan ito sa kanya. Walang tigil sa pagpukpok si Tristana sa ulo ng kanyang ina hanggang sa mayupi na rin ito. Lagi na lang yung kapatid ko. Iyon ang huling sinabi ni Tristana bago niya muling pukpukin
ang ulo ng kanyang ina. Tulad ng ginawa niya sa kanyang kapatid, ay iniwan niya itong walang buhay at tinakpan na lang din ng kumot. Bumalik siya sa kanyang silid, saka muling natulog. Kinaumagahan, nang magising siya ay kinakabahan at pinagpapawisan siya. Kaagad niyang tinungo ang silid ng kanyang kapatid at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita itong natatakpan ng kumot. Maging ang kanyang ina ay ganoon rin nang tunguhin niya ang kwarto nito. Napaupo sa sahig si Tristana nang mapagtanto ang kanyang nagawa. Mama, Sheila. Mama. Sheila. Umiiyak na tawag nito sa kanyang ina at kapatid. Dali-daling tinungo ni Tristana ang nakasarado nilang mga bintana at sumilip roon kung may tao. Tinignan niya rin ang nakasaradong pintuan ng kanilang bahay habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Napaupo na lamang muli sa sahig si Tristana at niyakap ang kanyang mga binti. Ilang sandali pa ay pumasok siya sa kanyang kwarto at nahiga. Palagi na lang kasi siya eh. Nababagay lang naman iyon sa inyo. Wika niya pa sa kanyang sarili. Walang ano-ano ay napabangon siya. Kinuha nito sa silid ng kanyang ina ang malaking bato na ginamit niya sa pagpatay sa mga ito. Inilagay niya iyon sa kanyang tagiliran at iyon ang kinakausap niya. 2 araw ang nakalipas nang patayin niya ang kanyang ina at kapatid, at sa loob ng mga araw na iyon ay hindi nakakatulog si Tristana. Nakikita kasi nito ang kanyang ina at kapatid na nakatayo sa kanyang harapan at yupi ang kanilang mga ulo. Punong-puno sila ng dugo at pilit siyang nilalapitan habang inilalahad ang kanilang mga kamay. Hanggang sa isang gabi, hindi na nakayanan pa ni Tristana ang mga nangyayari sa kanya. Kinuha niya ang mga bangkay ng kanyang ina at kapatid at kasama ang mga ito ay nilagyan niya ng gasolina ang kanyang sarili. Kapag kuwan ay sinindihan niya iyon at hinayaan ang kanyang sarili na lamunin ng apoy kasama ang kanyang ina at kapatid.